Magandang araw po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Ang pag-aralan po natin ngayon ay tungkol po sa hermeneutics, no? Dalangin po muna tayo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Salamat dahil ang Biblia ang aming gabay sa katotohanan. Dalangin namin, Panginoon, nabigyan ninyo kami ng karunungan at pag-uunawa habang pinag-aaralan namin ang iyong salita. Tulungan ninyo kaming maunawaan ang tama at hindi mailigaw ng mali interpretasyon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Mga kapatid, ang pag-aaralan natin po ay ang hermeneutics, no? Paano tamang unawain ang Biblia. Dahil ang hermeneutics po ay napakahalaga, lalo na po sa mga pastor ngayon na hindi gumagamit ng hermeneutics at tuloy sila ay naliligaw sa pag-intindi ng Biblia, no? So, bakit mahalaga ang hermeneutics, no? Maraming tao ang nagbabasa ng Biblia pero iba't iba ang interpretasyon, no? Nagkakaroon ng maling doktrina, nagkakaroon ng debate, nagkakaroon ng confusion. Ang dahilan ay walang tamang hermeneutics, no? Ano ang hermeneutics? Ang hermeneutics ay isang sinsya o prinsipyo ng tamang pag-i-interpret ng Bible. Layunin nito na malaman ano talaga ang ibig sabihin ng talata ayon sa konteksto ng Biblia, no? Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pag-aaralan mo mabuti ang salita ng Diyos upang ikaw ay maging karapat-dapat sa Kanya. Isang manggagawa na walang dapat ikahiya na tamang naghahati sa salita ng katotohanan. Ito po ang verse na ibinigay ni Apostol Pablo kay Pastor Timoteo na pag-aralan maigi ang salita ng Diyos sa tamang katotohanan, no? O rightly dividing the word of truth, no? Ibig sabihin may tamang paraan na paghahati at pag-uunawa sa Biblia, no? So ang hermeneutics po ay may 4 basics, no? Una-una po ay ang observation. Tanong, no? Ano ang nakasulat sa talata, no? Kailangan muna nating basahin at obserbahan ang teksto, no? Tingnan natin sino ang nagsasalita, kanino sinasabi, anong panahon, anong konteksto, no? Halimbawa, Matthew 15 verse 24, sabi dito, no? I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Sino ba ang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito ay si Jesus Christ, no? Siya ang nagsasalita dito. Kung hindi mo obserbahan ang verse, no? Iisipin mo na si Jesus ay ipinadala sa buong mundo agad. Pero sa verse malinaw na Israel muna ang kausap niya, no? Napakalinaw. Number 2, interpretation, no? Tanong, ano ang tunay na ibig sabihin ng talata? Hindi sapat ang pagbabasa lamang, no? Kailangan natin tingnan, no? Ang context, ang audience, ang panahon, ang grammar, no? Halimbawa, sa Acts chapter 2 verse 38, ang sabi ni Peter dito, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, no? Maraming nagtuturo na ito daw ang gospel para maligtas, no? Pero kapag titingnan ang buong Biblia, makikita na ito ay mensahe na ibinigay ni Peter sa Israel lamang. Ang gospel para sa Gentiles ay malinaw sa sulat ni Apostol Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ang sabi dito ay, Christ died for our sins, He was buried, and rose again the third day. Ito ang gospel na nakapagbibigay ng kaligtasan para sa ating mga hintil, no? Napakalinaw. Number 3, correlation, no? Ang Biblia ay nagpapaliwanag sa sarili nito, no? Halimbawa, no? Sa Ephesians 2 verse 8 to 9,
sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi ito galing sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa gawa. Kapag ikinumpara ito sa ibang verse, makikita natin na salvation is by grace through faith, not by works. No? Napakalinaw. Salvation is by grace through faith, not by works. Yan po ang kaligtasan natin, salvation, no? Gift lang, no? Gift from God ang kaligtasan, no? Hindi sa sariling gawa. Number 4, application, no? Tanong, paano ito i-apply sa buhay natin ngayon, no? Hindi lahat ng utos sa Biblia ay direktang para sa atin, pero lahat may aral na pwede nating matutunan, no? Sabi sa Romans 15 verse 4, ang lahat ng bagay na naisulat noong una ay isinulat upang tayo ay matuto. Yan ang sinasabi ng verse na ito, no? Number 5, important roles of hermeneutics, no? Ang hermeneutics po ay may tatlong roles, no? Una-una po, role number 1 ay context is king, no? Huwag kumuha ng verse na walang context, no? Sabi ni 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy of scripture is of private interpretation, no? So role number 2, scripture interprets scriptures. Ang Biblia ang pinakamagandang interpreter ng Biblia. Role number 3, know the audience. Ito po ang napakahalaga, no? Dapat malaman kung kanino sinasabi ang talata. Halimbawa, Israel, no? Church or Gentiles, no? Kaya dapat po natin malaman kung sino ang audience doon sa nagsasalita sa sinasabi ng bawat talata, no? Number 4, distinguish dispensation. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, rightly dividing the word of truth, no? Ibig sabihin, may iba't ibang programa ang Diyos sa iba't ibang panahon. Halimbawa, no? Israel program, Body of Christ program. Hindi po asama ang dalawang ito. Magkabukod po. Ang Israel iba ang programa, ang the Body of Christ ay iba rin ang programa, no? So number 5, literal verse, no? Kung ang verse ay literal, wag gawin agad ito symbolic, no? Kasi dito po tayo maliligaw, no? So mga kapatid, maraming maling doktrina ang nangyayari kapag walang hermeneutics, no? Halimbawa, salvation by works, baptismal generation, confusion sa propesya. Pero kapag tama ang pag-aral ng Biblia, nagiging malinaw ang mensahe ng Diyos. Tandaan natin, no, mga kapatid, ang Biblia ay perpektong salita ng Diyos, pero kailangan nitong tamang pag-aralan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, no? Rightly dividing the word of truth, no? So, yan lang po. Sana po may naunawaan sa salita ng Diyos, at ito po ay napaka-importante ang hermeneutics na i-apply po, lalo na po sa mga pastor na mga nagtuturo ngayon, no? Dito po inaangat ang pangalan ni Jesucristo at sa tinapos na cross, sa tinapos niya na gawa sa cross ng Kalbaryo. Thank you, Lord, sa inyong salita, at God bless.